ang kwento sa kaparangan ay kung si Lenny ang tatakbo or kung sino man ang pipiliin ni Lenny na tatakbo, yun ang susuportahan ng BBM admin. Kaya nga tong si Ate Morisa ay me. Ayan. Binubudol sila ni BBM. Kung tatakbo si Lenny, susuportahan ni BBM, ano itong tarantaduhan? Ano yung fearless forecast mo sa impeachment ni Inday for 2026? Walang pera. Ginagawan daw ng paraan. Talaga, ginagawa ng paraan para makakuha ng salapi? Oo. Ganito daw, madaming hindi gustong umattend pag nagkaroon ng botohan sa impeachment ni Inday Sara. So, hindi sila makakuha ng numbers. Ngayon, ang chismis sa kaparangan ay, kasi maraming kapartido si Tammy na hindi gustong umattend. Kasi yung partido ni Tamby ang majority ngayon sa House of Representatives, lakas. Pero yung partido ni Tamby is actually starting to disintegrate. Kasi wala namang pondo di ba? Ang sabi, itong impeachment ni Inday na niluluto nila for 2026, nahihirapan sila kumuha ng boto. And the reason is, maraming hindi a-attend dun sa impeachment hearing ni Inday. Pati yung sa Committee on Justice kapag maraming hindi a-attend. Alam mo ang gagawin nila? Magpapa-e-signature sila. So para yung mga boboto, hindi na kailangan pumunta. Pag nag-e-signature sila, let's say they keep the deal, they get the prize, pero hindi na sila, kasi kaya naman ayaw umattend ng mga yan, kasi nga, ayaw nilang makita sa media that they voted personally. Pero if they're not going to vote personally, parang amenable sila. Kasi nga, yung siguro iniisip nila na yung backlash is not going to be as hard dahil hindi naman sila umattend. Well, I think walang numbers. Oo. Hirap sila makakuha ng numbers. Totoo. Ang fearless forecast ko niyan ay, actually, sana matuloy. Ako, I would be surprised kung matutuloy. Pero ako talaga, kasi pag natuloy yan, bakla si Inday ang laman ng news. Araw-araw. Araw-araw. Bakla hindi na yan magiging 6 months. Tagal yan. Nag-uumpisa ka ng June. Ay, July, di ba? Ay, hindi. Ipo-forthwith ni Soto Oo. Hindi ba? Tingin ko, tutuloy nila ng February o March, makakapagbotohan na yan. April, May, nasa Senate na yan. So, mga May. Di ba kasi nga recess sila? Oo nga, no? Oo nga, sa June na. Tama, June na. Tama ka. Malamang June na yan. Pero, kung itutuloy nila, ay kailangan pa mag-hearing yan sa sa Congress. Alam mo, girl, pag natuloy yan, wala na. Si Inday ang presidente. And all she needs to do is to survive. Kasi siya ang magiging, kaya nga nila gusto ipa-impeach. Kasi nga desperate na sila. Hindi nila matalo. So, kailangan nilang gusto nila ipa-impeach siya. Parang, we're all in this together. Ganyan. Pero, ayan na nga, kita mo tong Madriaga. Bakla, wala lang follow-up yung Madriaga. Ibig sabihin, wala yun. Mahina yun. Naalala niyo ng panahon ni Erap, di ba? Baka maglalabas ng weeks. Yung panahon ni Corona, di ba? Talagang inaaraw-araw nila, may mga research pa, ganito yan. Di ba? Yung kay Madriaga, wala silang mapagtagpi-tagpi. Madidemanda pa nga ng libel si Madriaga. Saka yung lawyer niya. Dinemanda dinemanda siya ni Attorney Kitain. So, ibig sabihin, una-una, ano yung iluluwal mong pera? Saan ka kuha ng perang panluluwal, Joey? Doon sa insertion nila sa 2026. Girl, mag-i-insertion na naman sila, tapos bakla magkakaroon naman ng fact-checking ng flood control, Magkakaroon naman ng fact-checking ng flood control ni Mother Nature ng June, dahil tag-ulan. Oo. Wala yan. True. Hindi, yung naman nila ngayon, yung insertion nila ngayon, wala naman na sa mga flood control. Actually, ang taguan ng insertion, mga possible na taguan ng insertion, or at least ng mga pera na pwedeng i-download at nakawan. Flood control, of course, hindi na nila yung gagawin ngayon. Irrigation. Yung irrigation. Kasi sirain rin yan i-build mo, tapos babahin kunwari, ganyan. Hindi naman masyadong na-highlight ngayon sa irrigation sa mga farmers. Basta yung mga tungkol sa mga farmers, yan madali yung nakawin. Pagka mag-insert sila dyan, tapos yung mga tipong pwedeng
alam mo yon yung, ay, na-disaster, so mag-download tayo ng pera, ganyan-ganyan. And I would like to think, no, pati yung, I don't know if you heard about it, yung Philippine Crop Insurance Company. Ano yung Philippine Crop? GOCC yan eh. So kaya pag kunwari, yung mga farmers na ano ng mga baha-baha, ganyan-ganyan. Tapos yung pwede na silang pautangin, pwede silang downloadan ng pera, yung mga ganyan. Basta anything about farmers, yan. Irrigation, mga ayuda sa mga farmers, mga ganyan. Yan ang mga madaling downloadan ng pera. And I think if, kunwari, di ba, 2026 budget, pinlansya naman na nila. Ganon. Kung meron mang silang flood control, doon nila ipapadaan. And sa mga ayuda. Eh, nakapag-insert naman sila doon eh. Doon sa mga items na yun. Maliit yun, girl. Maliit pa rin. Ang laki nung last year eh. Problema na nila yun. So, malaki yung last year. Mas maliit yung bayad nga. Ang challenge nila dyan, mas maliit yung pwede nilang ibigay ngayon, tapos mas mataas yung risk. Diba? Oo. Kasi 26 na eh. Malapit na masyado 26 na. eh. Matatandaan na masyado ng mga tao leading to national elections. Oo. Saka hindi pa rin sila sure kung ang ipapataw na parusa ng Senate kung i-convict nila disqualification. Oo. Hindi pa nakakasiguro. Although, ang Senate, ang gusto niya, impeachment trial talaga. Yung, at least yung majority ngayon ha. Ang chismis sa kaparangan is that, ang ano sa majority is ituloy ang impeachment ni Inday. Ito namang minority, parang ang come on nila is ibalik si Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayun. Senate Blue Ribbon Committee, ang gusto nila. Kumbaga mapunta uli sa minority yung Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang hinihingi. Ilan ba minority ngayon? Malaki. Actually, 12-12 daw ang bilang. 12-12 ang bilang. Ang nangyari, yung magkapatid ng Villar, si Jinggoy na sway. So, 10. Minus 9. Minus yung tatlo. So, 9 ang minority. Sabi natin 8 kasi si Bato nagtatago. Oo. Si Bato nagtatago, 8. So, 23 minus 8. 15 bakla, hindi mo kaya magpa-impeach. Tapos yung mga, hindi mo kaya, kailangan mo ng 3/4? 2/3. 2/3. Kailangan mo ng 2/3 para magpa-impeach. Kailangan mo ng 16. Oo. Okay. Tapos yung karamihan pa dyan na tawagan mo ngayon. Lalo na yung iba dyan, pag palapit na ng, baka may tumawag na Father Dear. Lumipat na uli kayo ng Duterte Blanc. Baka maraming maglilipatan dyan. Oo. Ngayon lang yan sa mga eksena. Pero pagdating ng impeachment trial, bakla, hindi mo naman, Iba rin yun. Iba rin yun. Kasi may mga survey yan. Actually, mahina yung public nila. Kasi yung Madriaga, bakla. Hindi kumagat eh. Okay, so merong 8. Hindi kumagat. Naalala niyo ng panahon ng mga impeachment era sa ni Corona, tuloy-tuloy. Oo. Di ba hindi pa nagpapal sa Congress, di ba tuloy-tuloy lahat na ng ebidensya bago pa mag-hearing. Na-condition na yung mga tao. Na-condition na, may ganito, may ganyan. Bakla wala namang kayong mailabas eh. Mm-hmm. Kaya nga, yung impeachment, hindi magtatagumpayan. Tsaka yung fact na there are far bigger issues na dapat mas ma-enrage yung tao. Pagkatapos ipipilit niya tong impeachment, it's very difficult to swallow sa public consciousness eh. Talaga, hindi talaga. Alam mo lalong magagalit yung mga tao. Di ba ini-impeach mo si Inday, kinalimutan mo na yung flood control. Wala na yung issue kay Inday. Nasa flood control na, tapos kinalimutan niya na yung flood control. Focus na kayo uli kay Inday. So, wala na. Kasi naalam mo no, mas matindi noon kasi madaming pera. Noong 19th Congress. Oo, madaming pera doon. Maraming makukurakot. At saka desperate yung mga congressman kasi papa-election yun eh. Papa-election yun, kailangan nila ng pera. Papa-election, desperate sila, kailangan nila ng pera. Oo. At kailangan din nila ng good graces ka ng admin para maano yung boto mo, mapangalagaan yung boto mo. Ngayon, para hindi ka mabili-abante. Ano ibibigay mong pera? 'Di ba? Meron yan, pero hindi nga kasing laki nung previously na yung previous na bigayan. Mahirapan sila magpa-oo.
Hindi, kasi nung last year kasi 2025, kaya minamadali nila. Kasi ano talaga ng political operator, kailangan 2025 matuloy ang Oo. impeachment. Kasi kung hindi 2025 yan, kasi kung matanggalan na si Inday ng 2025, pwede ka na makagawa ng strategy against ngayon dun sa makakalaban mo sa 2028. Eh syempre, yung mga naggustong tanggalin si Inday, sila yung maglalaban eh. Sila rin yung Oo. maglalaban sa 2028. Oo. So kailangan magkasulian na rin kayo ng kandila after niyan para sila naman yung babardagulin mo. Hanggang nandiyan si Oo. Inday, ang dami mo namang babardagulin, ganyan. So ngayon 2026, recalibration na to, girl. Oo. Ano 'no, Um, naubos hindi kasya yung oras nila kasi ang dami pa nilang gagawin, eh. Ang dami nilang Hindi gagawin. kasya. Tapos, alam mo, maliit na nga yung ekonomiya, may impeachment ka pa, bakla. The economy will Hindi na hindi na ma-cover up yung economic hit. Ako feeling mo si BBM, gusto pa rin niya ituloy ang impeachment? Tingin ko, oo. Talaga? Ako tingin ko hindi. I think feeling ko at this point, nagpapadala lang feelers yung BBM kay Inday. Meron akong narinig din, pero parang hindi rin naman kasi totoo, eh. Parang walang nangyari, eh. Well, I don't think papansinin sila ni Inday after. Kasi, alam mo yon, tingin ko si Inday yung tipo rin na pag nagsulian kayo ng kandila, sulian na talaga, wala talaga forever and ever amen na yan. Yung hindi ka na rin niya aanuhin, hindi ka na rin niya i-entertain ever. So, narinig ko yun, eh, yung parang merong feelers na gusto na magkasundo, ganyan-ganyan. But hindi siya nag-prosper, hindi siya nag-move forward. So, well, ang merong mga evidence of compromises ay si Mama Lenny, ito sila Mama Lenny, sila Risa, sila Bam, si Kiko Pangilinan, Leila de Lima, at saka administration. Ang kwento is Sila magiging love team? Sila magiging love team. Ang kwento sa kaparangan ay kung si Lenny ang tatakbo or kung sino man ang pipiliin ni Lenny na tatakbo, yun ang susuportahan ng BBM admin. Kaya nga tong si Ate Morisa ay me. Ayan. Kung sino susuportahan ni Lenny? Kung ang tatakbo si Lenny or kung sino mang susuportahan ni Lenny, yun ang susuportahan daw ni BBM. So kaya ako, tingin ko, go pa rin si BBM sa Binubudol sila ni BBM. Oo. Binubudol sila. Pabudulan sila. Pabudol sila, girl. Kung tatakbo si Lenny, susuportahan ni BBM, ano itong tarantaduhan? Hindi, desperate na kasi yung usapan sa kabilang bakod. Oo. Kaso nga, ganito. Hindi Sara presidency kasi, hindi nila kayang abutin yung numbers. Even if na kay BBM yung machinery. So they have to make it appear, at least kahit papano, that there is competition. Kasi wala nga competition si Inday. 'Di ba? And earlier, 'di ba pinag-uusapan natin yung comment ni Conchita. Ano bang kinoment niya yun? Ni Conchita Morales, Carpio? Sinabi ni Dare yan eh, Dare. Kaya kasi pinag-uusapan namin to ni Sas, na ang best shot, if gustong magkaroon ng chance ng anti-Duterte groups na masway yung undecided, the best way for them to do that is pauwiin nila si PRRD. Yun yung pinaka least possible na damage na pwedeng mangyari sa kanila when it comes to revenge vote. Kasi revenge vote talaga ang 2028 eh. Yun talagang galit na galit sa kanila, para kaputang ina nyo, sige, patatal, wala kaming papapanalunin sa inyo, ganyan. So revenge vote talaga ang 2028, lalo na yung mga nabudol, di ba? Ngayon, ang best way sa kanila, para hindi sila tamaan ng 100% na revenge vote, is iuwi nila yung matanda. However, pag inuwi nila yung matanda, hindi rin yung nakakasigurado na mananalo sila. Kumbaga, yun lang yung pinaka-soft na, kumpara doon sa ibang mga sitwasyon, yun yung pinaka-soft na tama ng revenge vote sa kanila. Allegedly, ang sinabi ni Conchita Carpio Morales ay, kapag ka inabot si PRRD ng kamatayan sa ibang bansa, wag nang mangarap ang mga kalaban ni Inday Sara. Because that's it, pansit. Ganun na, wala na talagang wala. And I think, doon talaga masosolidify ng bonggang-bongga yung revenge vote.
kung uuwi bang bayani si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling bumalik sa bansa. Sabi daw ni Carpio Morales, nakadepende ito sa sign of the times, lalo sa kasulukuyang popularidad ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, that would depend on the sign of the times. Sara is very popular now. Dagdag pa niya, may pananaw na lalo pang tataas ang popularidad ni Sara Duterte sakaling mawala ang dating Pangulo. They say that if he goes, if he dies, then Sara's popularity will rise. Pahayag niya. Sabay linaw na hindi siya sumusang-ayon o tumututo sa ganung pananaw. So for those who do not like Duterte, they should pray that he be kept alive. Actually, alam na nilang lahat yan. So, actually, we don't really know eh. Soft landing kasi ngayon, si Duterte, alam natin nakakulong. Wala na tayong magagawa dyan, nakakulong. Bakla, girl, kung wag naman sana mangyari soon, no? Paano kung mategi? Oo. Bakla yan ang laman ng balita yan ang laman ng social media. Yan ang magiging, hindi lang yan laman ng social media, girl. Siyempre mag-uusap papayagan nyo bang iuwi ang labi ni PRRD sa Pilipinas? Girl, it's going to be the issue of the issues. Oo.